Dok, makakalimutin na ako. Dok, lagi na akong may senior moments. Dok, ano ba ang dapat kong gawin para mag-improve ang memory ko? Hi guys, very interesting topic. And I'm sure maraming nakaka-relate. Whether senior ka man o hindi senior, nagkakaroon ka ng lapses o memory lapses. Sabi nila, senior moments. Kahit hindi pa senior, ginagamit na natin yung senior moments kapag nakakalimutan natin. Pag may nakalimutan tayong isang bagay, yung susi, yung payong, yung cellphone, kung saan mo nailapag, hindi mo malaman. Diba? At pagpunta mo sa parking, saan ko ba naipark yung sasakyan ko? And pag nasa mall naman, ano-ano nga ba yung, bakit nga ba ako nasa mall? Ano ba yung bibilhin ko rito? Bakit nga ba ako nandito sa kwarto? Ano ba yung kukunin ko? So, nakakalimutan. So, marami ang relate dyan. So, yan ang pag-uusapan natin. Ano yung mga pwede nyong gawin para mag-improve ang inyong memory? And by the way, before we proceed, would like to request a favor na pindot po yung subscribe button. Dr. J po, isa akong internist and cardiologist. The J Visions channel sa YouTube at TikTok sa TikTok. Pakihanap, paki-subscribe and like the video. So, pag-usapan natin, usapang memory. So, sabi nila, kapag nagkakaedad na, normal ang makakalimutin. Pero, sa totoo lang, 20% lang po ng 65 years old and above ang nagkakaroon ng ganyang klaseng problema ng Alzheimer's disease. 20% lang. And, pag nag-reach ka na ng 85, kalahati lang po dyan, by data, ang nagkakaroon ng Alzheimer's. So, hindi 100%. So, it doesn't follow na pag nagkaedad ka na, normal lang maging makakalimutin. So, tanggalin natin yon at gumawa tayo ng paraan. Paano ma-maintain at mas tumalas ang ating memory? So, una, dapat malaman muna kung meron kayong medical condition. Hindi ba controlled yung blood pressure mo? Hindi ba controlled yung blood sugar? Yung thyroid function mo? Baka naman may hypothyroidism ka? Dehydrated? O kulang sa mga micronutrients? So, yan yung unang step. And then next, ano yung pwedeng gawin araw-araw? So, actually, mas madaling uminom ng gamot o supplement. Pero, kailangan mo rin merong mga activities on a regular basis para naman ma-enhance, ma-maintain ang inyong memory. So, number 1 dyan ay yung socialization. Dok, lagi ako sa bahay. Bakit ako socialization? So, actually, malaking factor po ang socialization para magkaroon kayo ng magandang memory. So, kung kayo ay nasa community, maghanap po kayo ng pwedeng sa simbahan yan, pwedeng sa homeowners, at kung ano pang mga activity, pwedeng yung mga dati yung kaklase, pwedeng sa school, pwedeng katrabaho. So, socialization activities po na regular can improve the memory. Next, get going. Yun ang number 2. Get going meaning, meron kang brisk walking, araw-araw, lakad, pinapawisan. So, kailangan po yan. Kailangan magtaas yung inyong hormone pag nag-exercise. Okay? Next, train your brain. Turuan niyo yung brain nyo. Kung para hindi makalimot. Ibig sabihin ng train your brain, kung meron kayong mga gustong new learnings, gusto nyo matuto ng ganyan o ganyan, so try ninyo mag-search, aralin ninyo. New learning, train your brain. Next, dapat meron kayong routine na ginagawa. So dapat, para hindi nyo makalimutan, meron kayong routine activities. Yung pag-inom nyo ng gamot sa anong oras, yung pagtulog nyo kung anong oras, yung pagpunta ninyo sa ganito. So, ititrain ninyo yung brain ninyo. And then, huwag magmamadali. Diba? Kadalasan, naku, late na.
lahat ng ginagawa sa maghapon, nagmamadali. Iwasan din ninyo yan. Okay? And isa pa, para matrain yung brain ninyo, kung maaari sana, avoid multitasking. Nagluluto, nagsi-cellphone, at kung ano-ano pang ginagawa. In that way po, kapag multitasking, hindi nakafocus yung attention mo sa ginagawa ninyo, chances are, pagdating sa the next day, hindi nyo alam kung ano yung ginawa nyo kahapon. Try ninyong i-recall kung ano-ano yung mga ginawa nyo activities kahapon. Pwede nyo makalimutan ka agad yan, yung short-term memory. Kasi, nag-multitasking ka. Hindi ka nag-concentrate, hindi ka nag-focus. So, yun yung ating mga tips para better memory. Pero, sabi ko nga, mas madaling uminom ng supplement. May mga supplement din po na available sa market. Pero, we don't recommend them outright. Pa-consult pa rin po sa doktor ninyo para mabigyan kayo ng guidance in taking supplements to boost yung inyong memory. So, number 1 dyan, pinakamadaming trial na supplement ay ang fish oil. Alam nyo ba na ang fish oil, sabi nila, maganda raw yan sa cholesterol? Yes, maganda sa cholesterol. Maganda sa hypertension? Yes. Pero, marami pong studies ang fish oil pagdating sa memory. Ini-improve niya yung focus, yung memory mo, yung levels ng EPA at DHA kasi, dapat pala mataas sa katawan natin. And, kailangan mong kumain ng 2 serving ng fish na mataas ang fish oil in a week. 2 klase, 2 piraso, 2 servings. Pero, hindi lahat kasi nagkakaroon ng ganong klaseng diet. That is why, merong mga supplements na fish oil. Yung EPA plus DHA, importante po siya. 1 gram a day, pwede po siya enhance memory. Second, yung resveratrol. Yung resveratrol, nakikita nyo ito sa mga red wine, sa grapes, sa peanuts. So, maganda rin pala ang resveratrol kasi ini-enhance niya yung memory ninyo by antioxidant effects. So, antioxidant siya. Yung mga basura, yung mga toxin mo, lalabanan niya yan para maayos. Tsaka yung part ng brain, yung hippocampus, nagkakaroon siya ng neuroplasticity. So, very maganda rin ang resveratrol. And lastly, ginkgo biloba. So, familiar siguro kayo sa ginkgo biloba. Marami nagtitake ng ginkgo biloba as supplement. And alam nyo ba na ini-improve niya yung blood flow. Sa blood flow naman siya, sa daloy ng blood sa brain. Kasi ang brain natin, pag nag-pump yung heart ninyo, 20% yan sa brain. Okay? Kakain yung white matter, lalo na yung gray matter ninyo. And, increased blood flow, mas maganda ang memory. Mas maganda ang focus. Pag may ginagawa kayo, nakafocus talaga kayo. And, gaganda yung inyong, yung kanyang pag-iisip, lilinaw. So, these are the supplements that you may take but need ng guidance ng inyong doktor. So, I hope everything is clear. Malinaw ang lahat kay TikDok. Kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.